tripulante na sakay ng inatake mga barko sa Persian Gulf ligtas ayon sa Department of Migrant Workers. Department of Finance sinimok na pagbigyan ang hiling na pagbawas ng value-added tax o VAT sa mga apektadong sektor. Anim na ex-Marines dumating sa NBI kasama sina Attorney Levy Baligon, former Congressman Mike Defensor. Kustodiya ni Ramil Madriaga hiniling na ilipat sa House Justice Panel. Ang mga Pilipinong tripulante na sakay ng dalawang barkong inatake ng Iran sa Persian Gulf. Sinabi ito ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa isang panayam kaninang umaga. Ayon sa kalihim, ang isang barko ay may sakay na 21 Filipino crew habang ang isa naman ay may 17 Filipino crew. Bagaman tatlong mga barko ang inatake ng Iran, dalawa lamang sa mga ito ang may sakay na mga Pilipinong tripulante. Ayon kay Secretary Kakdak, inihahatid na sa pinakamalapit na port ang mga Pilipinong tripulante. Nagbanta ang Iran na maaaring lalo pang tumaas ang presyo ng langis habang patuloy ang pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa kanilang bansa. Ayon kay Ebrahim Solfakari, tagapagsalita ng Iran Military Command, posibleng lumobo ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado kung lalala pa ang sigalot sa rehiyon. هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sa gitna ng tensyon, tatlong panibagong barko ang tinamaan ng mga hindi patukoy na projectile sa Strait of Hormuz. Kabilang sa mga nasira, ang isang Thai flag bulk vessel na tinamaan ng 2 projectile na nagdulot ng sunog sa engine room at nag-iwan ng 3 crew member na nawawala. 2 pang barko kabilang ang isang Japan flag container ship at isang Marshall Islands flag bulk carrier ang nagtamuri ng pinsala, bagamat ligtas ang mga crew. Dahil sa mga pag-atake, halos napahinto na ang paglalayag ng mga oil tanker sa naturang karagatan at daan-daang mga barko ang nakaangkla habang naghihintay na humupa ang sitwasyon. Sa harap ng posibleng pagkakaputol ng supply ng langis, pinag-uusapan na ng mga bansa ang paggamit ng mga strategic oil reserve upang patatagin ang merkado. Ayon sa Germany, hiniling ng International Energy Agency o IEA sa mga miyembro nito na maglabas na malaking bahagi ng kanilang nakaimbak na langis. Ayon sa IEA, ito na ang pinakamalaking sabay-sabay na paglalabas ng reserba ng langis sa kasaysayan ng organisasyon. Sa pahayag ni IEA Executive Director Fatih Birol, sinabi nitong unprecedented ang mga hamon na kinakaharap ng global oil market sa kasalukuyan. Tinatayang may mahigit 1.2 bilyong bariles ng emergency oil stock ang mga miyembro ng IEA at may karagdagang 600 milyong bariles pa na nakaimbak sa mga industry stock na nasa ilalim ng mandato ng mga pamahalaan. Kabilang sa mga bansang naghayag na maglalabas ng reserba ang Japan, na labis na nakadepende sa langis mula sa Middle East. Ayon sa pamahalaan ng Japan, gagamitin nila ang kanilang strategic petroleum reserves upang mapatatag ang supply at presyo ng langis sa international market. Samantala, sinabi naman ng White House na matagal nang pinaghahandaan ng Estados Unidos ang posibleng pagkakaantala sa supply ng langis dahil sa gulo. As for the oil, President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Sa kasalukuyan, nananatiling pabago-bago ang presyo ng langis sa world market habang patuloy ang labanan sa Middle East at walang senyales ng agarang pagtigil ng digmaan.
Babala ng mga eksperto kung magpapatuloy ang pagharang sa Strait of Hormuz at ang mga pag-atake sa mga barkong may dalang langis, maaaring lalo pang maapektuhan ang pandaigdigang ekonomiya at ang presyo ng enerhiya sa iba't ibang bansa. Department of Energy o DOE na pinahihintulutan pa rin ang pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa mga fuel grade na drum at container. Gayunman, dapat ay para lamang ito sa mga lehitimong paggamit at nakasusunod sa safety standards ng fuel dispensing. Ang pagbili ng petrolyo na lagpas sa normal na binibili ng mga consumer ay dapat dumaan sa verifikasyon kung hindi lalabag sa anti-hoarding regulations. Inaabisuhan ng DOE ang mga retailer na i-assess mabuti kung tugma sa pangangailangan ng mga consumer ang binibiling petrol. Ipamahagi ng Department of Agriculture ang tig-3,000 pesos para sa 15,800 na mga mangingisda at 5,000 pesos naman para sa 9,700 na fuel subsidy sa magsasaka. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, may nakalaang halagang umaabot sa 50 milyong piso para sa mga mangingisda na ipamamahagi sa pamamagitan ng fuel subsidy card. Samantala, voucher system naman ang gagamitin para sa mga mangingisda na nasa malalayong lugar na hindi makaka-access sa nasabing card. Yung voucher, pero kukunti lang yan, about 5%. Anytime pwedeng ma-release yun. So, ang advice ng BIFAR, next week they can already start yung release ng sa voucher. And then yung remainder na 95% sa card, in the next 2 weeks, ma-release nila yung on the side naman ng BAFE, who will be releasing yung fuel subsidy for the farmers. Nakabinbin pa sa ngayon ang posibleng pagtaas sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Base sa impormasyong inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, sa Lunes ang target na madesisyonan ang hirit na taas pasahe kasunod ng pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sa ngayon, ipinabalik ng Department of Transportation sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang petisyon sa fare hike para muling pag-aralan. Dumadami at lumalawak pa ang nasasangkot sa kaso ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps sa mga pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation. Natuklasan nila na may isang manong retired general ang nag-recruit sa 103 security personnel para magtrabaho kay dating Congressman Saldico. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, posible nila itong ipatawag para alamin kung ano ang naging partisipasyon nito. So yung 103 director ng retired general na to, at meron po kasi mga storyang lumalabas na they're supposed to be employed for the period of 2 years, pero naputol nga dahil nawala na nga si Saldico. So these bodyguards, including yung mga retired Marines, hindi na po nakakuha ng sahod nila at nawalan ng trabaho. Ayon pa sa hanggang sa mga oras na ito ay nasa loob pa ng tanggapan ng National Bureau of Investigation Special Action Unit. Ito nga ang kanilang mga ipinatawag na personalidad. Alas 10 ng umaga kanina nang dumating sa National Bureau of Investigation sina Atty. Levy Baligod kasama ang 16 mula sa 18 ex-Marine. Ayon kay Atty. Baligod, walaan nila silang mahihita sa pag-akusa sa isang individual, lalo na at nasa mataas itong posisyon sa pamahalaan, kung kaya't mahirap ang lagay ngayon ng mga dating sundalo. Kasunod nito ay hindi naman makasabay na dumating sa NBI sina dating kongresista na si Mike Defensor at asawa nito na si Julie Defensor. Kasama ni Julie Defensor ang kanyang anak na babae bilang legal counsel, habang si Atty. Ferdinand Topacio naman ang legal counsel ng dating kongresista. Dumating ang mga nasabing individual matapos ipatawag ng NBI dahil sa kaso ng ginawang paglalantad ng 18 ex-Marine. Iginit naman ni Mike Defensor na tutulong siya sa lahat ng paraan sa 18 ex-Marine.
Kalakip sa dalawang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sa Kamara ang affidavit ni Madriaga. Nakasaad sa affidavit na dati umanong aide si Madriaga ng Vice Presidente na nag-utos umano sa kanyang maghatid ng malalaking halaga ng salapi sa mga partikular na individual. Sa sulat ni Congressman Jokno para kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, umaapela itong ilipat ang kustodiya ni Madriaga sa House panel. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan at availability nito na tumestigo sa isasagawang pagdinig ng House Justice Committee.